Hello, mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kadungsir. Nandito naman po tayo ngayon sa araw na ito. Ay meron po tayong gustong makita sa lugar na ito. Kung ano man yun, mga minamahal na mga kadungsir, sabayan niyo po ako para makita po natin ng sabay-sabay kung ano po ang aking makikita sa araw na ito. Pero bago ang lahat, inaanyayahan ko po ang mga hindi pa po nakapag-subscribe dito sa akin channel. At pindutin nyo rin po ang notification icon para updated po kayo sa aking mga video post na ginagawa. At siyempre po, pindutin nyo na rin po ang all para lahat po ng aking mga ina-upload na mga videos ay inyong mapapanood lahat-lahat. Ayan po, napapansin nyo po ang mga punong ito. Ay nag-uumpisa na pong mamumulaklak. Ang ibig sabihin po niyan, mga minamahal na mga kadungsir, ay patapos na po o di kaya'y malapit nang matapos ang cold season. Yan lang po ang ibig sabihin ng mga punong ito. Ito po'y tinatawag na peaches. Napakasarap po itong mamunga. At hindi lang po masarap, matamis ang bungang ito. Noong unang pagdating ko dito sa lugar na ito, ang aking pinaniniwalaan sa mga punong ito ay mga patay na. Dahil bago lang po ako dito sa lugar. Kaya unang-una ko palang nakita, bakit ganito ang mga punong ito? Parang wala nang silbi. Yun pala po, ang sabi ng mga veteranong nagtatrabaho dito sa lugar na ito, ay ganyan po talaga ang punong ito pag panahon ng taglamig. Naglalagasan po ang mga dahon. Lahat po yan maglalagasan, maglalaglagan. Ito po yung dahon niya ng mga tuyo sa baba. Yan po ang mga dahon niya. Ngayon, unang-una po ang lalabas ay bulaklak. Pero meron na pong unti-unting lumalabas na dahon sa dulong ito. Para po, kung gusto nyo po na malaman o makita, mapanood at iba't ibang mga adventure sa araw na ito, samahan nyo po ako, mga minamahal na mga kadungsir. Sabayan po natin tuklasin kung ano po ang ating makikita sa araw na ito. Kaya samahan niyo po ako, mga minamahal na mga kadungsir, para sabay-sabay natin tuklasin kung ano po ang makikita natin sa lugar na ito. Kaya istipot lang po kayo dyan, manood lang po kayo para lang kayong nakapunta sa aking pinupuntahan habang kayo po ay nanonood sa aking mga ina-upload na mga videos. At siyempre po, kung inyo pong natatapos ang video ito, baka pwede po
paki-like, pindutin nyo po ang like. Kaya samahan nyo po ako, mga minamahal na makadungsor. Nag-uumpisa na po talaga, naglalabasan ang mga bulaklak ng mga punong ito. Pag ito naglalabasan ang mga bulaklak, ang susunod nito ay ang mga dahon. Pagkatapos ng dahon, ay susunod naman ang mga bunga ang susunod. Kaya sabayan niyo po ako, mga ginigiliw na taga-subaybay at mga kadungsor, dito po sa aking adventure sa araw na ito. Napapansin ko po talagang napakaganda ang mga kulay ng mga bulaklak na naglalabasan sa bawat puno na aking nakikita. Kaya nandito po ako para inyo ring malaman kung ano po ang inyong mga napapanood. At syempre, handang-handa po ang inyong lingkod na magdala ng isang mahabang kahoy. Baka sakasakali makasagupa po tayo ng mababangis na hayop na kagaya ng dragon snake. Bakit pa po tinatawag siyang dragon snake? Kasi ang ahas na ito ay kasing haba lang po ito kung ipagdugtong-dugtong nyo po ang dalawang ruler. Hindi ko pa nakitang personal ang ahas na ito. Kaya nandito po ako para sabayin po natin tuklasin kung totoo nga ba na mayroong dragon snake sa lugar na ito. Ang dragon snake, ang kanyang itsura ay parang may sungay sa kanyang ulo. At sa parte naman sa kanyang buntot ay mayroong kumakalansing na parang tornilyo. Kaya kung meron man sa lugar na ito, maririnig at makikita mo agad dahil maingay ito habang gumagapang sa kalupaan. At hindi lang po yan, mga minamahal na makadungsor. Meron din pong mga butas-butas ang mga kalupaan sa baba, kagaya po nitong ating nakikita ngayon. Kaya atong pong tutusukin ng ganito para malaman po natin kung ano po ang nilalaman sa loob. Wala pong laman. Kaya tuloy lang po tayo, mga ginigiliw na taga-subaybay. At ang iba naman po, mga ginigiliw na taga-subaybay, wais talaga sila dahil tinatakpan nila ng dahon ang mga kabutasan na ginagawa nila. Marami na po talaga ang mga bulaklak sa bawat puno.
Yan po ay ibig sabihin, pag marami na po ang bulaklak sa bawat puno, ay ang kasunod po nito ay dahon. At siyempre, understood na po, pagkasunod na po yung dahon, ay magsusulputan na po o maglalabasan na po ang mga maliliit na bunga. At pag ito'y lumalaki, ang itsura po nito, ang forma po nito ay parang isang kalabasa. At pag ito po'y nahinog na, ito po'y talaga'y napakatamis, napakasarap. At ang isang ito, ang punong ito, ay saksakan talaga ng bulaklak ang bawat sanga. At sabay pa nito, naglalabasan ang mga kadahunan. Lapitan po natin para inyong makikita ang mga dahon na naglalabasan. Ayan po. Ito po talagang sulit. Ang punong ito, hindi po kagaya ng ibang puno ay kakaunti lang po, bilang lang po ang mga bulaklak na lumalabas. Pero sa isang ito, hindi mo mabilang kung ilan ang mga bulaklak na ito. Patuloy po tayo sa paglalakad, pero wala po tayong nakikitang kakaiba sa lugar na ito. Ang ating nakikita po ay naglalabasan lamang po ang mga bulaklak sa mga bawat kapunuan ito. Napakaganda po ang mga bulaklak, para po siyang lavender. Bibitawan na po natin ang kahoy na ito dahil malapit na po tayo kung saan tayo makakalabas sa lugar na ligtas na tayo. Ayan po, kalsada na po yan. Kaya itatapon na po natin to. Ayan. Pinagpuputol na po ang mga olive. Tinitriman po ang mga olive para pagdating po ng season time ay mamumunga po siya ng napakadami. Balat na lang yung ano. Kailangan natin to kunin, itong kahoy na to. Ayan. May ibig sabihin tong kahoy na to. Kailangan itong panghandaan natin. Meron tayong makikita dyan sa bandang unahan na yan. Dyan. Wala tayong nakikita. Buti na yung handa. Nahawak-hawak po natin to. Kaysa alanganin po tayo maghanda. Kaya yan, iwanan natin to dito.
Hanggang dito na lamang po ako, mga minamahal na mga kadungsor. Sana ay inyong nagustuhan itong napakasimpleng video. At huwag po kayong mag-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli nating pagkikita. Bye-bye!